panis kayo sa intro guys, di ba? So ngayon, di muna tayo instructor. Tayo muna ay isang full-time live streamer. Di ba? Pero syempre itong video na to, hindi na to live stream pag napanood nyo, di ba? Isa na tayo sa ano na siya, sa YouTube. Isa na tayong YouTuber. Content creator guys. Okay, YouTuber. Actually, pangarap ko nun maging YouTuber pag after maging engineer, di ba? Parang daya kasi isipin mo, kunwari, engineer ka, tapos pwede mo isalpak sa kahit anong video. Kunwari, civil engineer, reacts to Minecraft houses, civil engineer, scams, Roblox players, mga ganun mga guys. So ngayon, isa muna tayong full-time live streamer at saka full-time YouTuber. Okay, so ngayon ang topic natin ay all about paano kayo editor? 3D equilibrium. Actually, same lang naman din siya sa 2D. Yun nga lang, 3D. Diba? Okay? So, etong topic na to guys, part dapat siya ng either prelims or midterms siya sana. Pero syempre, alam ko naman ng mahirapan kayo agad pag sinalpak natin tong 3D equilibrium sa kasabay ng 2D nyo. Kasi alam ko naman, lalo na pag first encounter nyo siguro noon, yung 2D pa lang hirap na kayo. So, what if sinalpak pa natin tong 3D? Edi, ayaw nyo na. Di ba? Okay. So, ngayon, discuss na natin yung 3D. Itong 3D guys, procedural lang talaga tong 3D natin. Ito lang yung mga terms na parang need nyo malaman para masundan nyo yung mga pinaggagawa natin mamaya. Okay? So, yung una is yung unit vector at saka yung Cartesian vector. Okay? So, ang difference lang naman nito guys, yung unit vector, yung force natin, gagawin natin siyang vector, yung ijk natin, na yung force natin, ginagawa natin 1 unit lang siya. Okay? And pag Cartesian vector naman, ini-express na natin yung force natin kung saan meron ng magnitude. Hindi nyo magigets pag naka-words lang siya, di ba? So, mas magigets nyo mamaya pag pumunta na tayo sa mga examples natin. Okay? So, ito guys, ito yung example natin nung first meeting natin. Nag 3D forces tayo ng first meeting, pero hindi natin gaano in-expand kasi ang focus talaga natin dun is more about 2D forces. Okay? So, yun nga, yung Cartesian vector, sabi ko kanina, kinukuha lang natin yung component ng force natin na naka-ijk form. O, yung ijk lang naman din natin, guys, same lang din siya sa xyz. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, fxi, so, ibig sabihin, yung x component ng force natin, tapos I, para indicate lang siya na yun yung direction niya. And at the same time, y component natin is j, at saka z component natin is yung k. Kung makikita nyo dito guys, ito nakabigay dito is coordinate siya, pero nakalagay yung unit natin na pounds. So same lang din naman siya, ibig sabihin lang nito ay ito yung x, y, z natin. Okay? Ibig sabihin, yung x component nung resultant f or force f ay 20 pounds, yung y component niya ay negative 30 pounds, at saka yung z component niya ay 60 pounds. Okay? So pag isusulat nyo siya, magiging 20i minus 30j at saka positive 60k. Okay? Tapos since naka-component to guys, di ba para makulang naman yung resultant ng force natin, kinukuha lang natin yung parang Pythagorean niya, di ba? Ini-square lang natin, tapos pag-add natin sa by square root. Kaya nakikita nyo dito, resultant force is equal to fx squared, fy squared, at fz squared. So, ibig sabihin, itong value ng f natin ngayon ay equal siya sa 70 pounds. Okay? 70 pounds siya, tapos pag tinanong sa inyo, ano ang y component ng force f natin? Edi itong negative 30 pounds. So, pag tinanong anong x component nitong force f natin, itong 20 pounds. So, mapapansin nyo guys, itong ijk, ito na yung tinatawag natin na yung vectors natin, di ba? So, ito guys, nakukuha siya through coordinates. Tapos, pag nakuha mo yung coordinates ngayon, gagawin lang natin siyang resultant. Ito yun, yung linagay ko na lang lambda r, o para ibig sabihin is lambda resultant. O kunin nyo lang yung Pythagorean niya, at tapos i-divide nyo tig-isa tong ijk para makuha yung unit vector form niya. Okay? O tapos para makuha naman yung Cartesian vector form niya, ita-times lang natin dun sa force na given. O, di ba? Ito, ijk, makukuha natin mamaya gamit yung mga coordinates ng force natin. Kasi itong nasa baba niya, ito lang yung
lambda r or resultant nung ijk natin na makukuha gamit yung coordinates natin. So, makukuha natin dyan, itong lambda, yan na yung unit vector natin. O, para maging Cartesian vector lang siya guys, ita-times lang natin tong unit vector sa force F or dun sa resultant nung force natin. Okay? Ito siya. Ita-times lang natin yung force na yon dito para makuha yung Cartesian form niya. O, ang ginawa ko na lang guys, pag Cartesian form, naka-italicize tong F natin, and pag naka-resultant, ito namang caps lang na F. Okay? So, ngayon may iba pa kasing form itong unit vector natin maliban dun sa, hindi naman siya form, another method para makuha yung value niya. Ito naman guys, di ba dinivide natin yung ijk natin nung lambda r, tig-iisa natin dinivide. Ito naman ang difference, what if ang given ay itong mga theta na to? Okay? So, ang equivalent nitong mga theta na to guys is same na siya dito sa I over lambda r, j over lambda r, at saka k over lambda r. Naka-divide na to dati guys. So, ang gagawin nyo na lang, cosine at saka yung angle na given. Pero yung pagkuha nitong angle guys, same lang din dun sa pagkuha nyo ng angle ng 2D. So, ibig sabihin pag theta x, kapag may nakalagay na x, ibig sabihin, yung angle na to is galing sa x-axis. So, kung ito yung x-axis natin, yung theta x ngayon ay ibig sabihin, from this point, papunta dun sa force F natin, itong angle na to. Okay? Hindi nyo nakikita. Imagine nyo lang may nakikita kayo. Kung saan ko hino-hover yung mouse natin. Tapos, pag sinabi namang theta y, ito. Okay? Theta y. Ito yung y natin. Hindi kasi nakalagay. Pero ito yung y-axis natin. And then, pag sinabi natin theta z, from z-axis, ito yung magiging theta z natin. Okay? Tapos, dahil dito guys, pwede nyo mahanap yung unit vector. So, what if ang given lang is itong tatlo, tapos ang pinapahanap ay angles. Ang gagawin nyo lang naman, equate lang natin, kasi ang dibang ginawa lang natin, unit vector. Ang sabi ko naman itong cosine theta xi equal lang sa I over lambda r. Same lang din, cosine theta y, same lang sa j over lambda r. So, ito, Cartesian vector form nito guys. Okay, itong 70, tinimes na natin dati dito sa unit vector natin. So, ngayon, pwede natin kunin yung angles, yung theta x, cosine theta x equals 20 over 70 or arc cosine 20 over 70, makukuha nyo itong 73.4 degrees. Tapos, pag i-draw nyo siya, ito yung x-axis natin. So, meron tayong 73.4 degrees papunta sa resultant F natin. At itong 115.38 dito from y-axis, 115.38. And lastly, itong theta z natin from z-axis, 31 degrees to. Okay? So, ngayon, try naman natin mag-solve na in equilibrium na siya. Same lang dito sa mga sinasolve natin noon na may mga given na forces, tapos hanapin daw natin yung required force F para maging in equilibrium. Ano ulit ang in equilibrium? Ibig sabihin lang nun dapat lahat ng mga summation of forces natin from x, y, at saka z dapat mag-equal siya sa 0. Tapos yung sign natin guys, titignan nyo lang tong Cartesian plane nyo. Okay? So kung nasaan yung letter, parang yun yung ina-assume natin na positive direction. Okay? So kunwari ito yung x-axis nyo, ibig sabihin pag papunta sa'yo or towards sa'yo yung force mo, ibig sabihin positive x siya. Okay? Yung direction. Pag along this line, pag papunta dito yung force mo, yun ay positive. Pero pag papunta naman siya dito sa kabilang dulo, okay? Doon siya magiging negative. Okay? Parang imagine niyo ito yung x, hindi nyo ito na-visualize pag ito na lang din. Pag papunta dito yung force mo, yun yung positive. Pag away, yun yung negative. Same din dito. Dito yung y-axis natin. Pag towards y siya, ibig sabihin positive. Pag away from y, ibig sabihin negative. Similarly, ito yung z-axis mo. Pag towards z, positive z. Pag away from z, yun yung negative na value. Okay? So, ang gagawin natin guys, hanapin muna natin yung mga unit vectors natin.
So, ang gagawin lang naman natin guys, ito yung unit vector natin. O, coordinate y minus coordinate x divided by lambda r. So, para mahanap lang naman tong unit vector natin, tong coordinate y minus coordinate x, isipin nyo lang muna, kung saan siya papunta, babawasan mo kung saan siya galing. Gets ba? Yung first coordinate mo is kung saan siya papunta, yung second coordinate mo dito is kung saan siya galing. O kaya mahalaga yung mga coordinates natin. Itong point O, assume natin na siya yung origin natin. No? So pag origin, 0, 0, 0 yung coordinate niya. Pero pwede kayong maglagay kung kahit saan dito yung coordinate natin, okay lang. Pero ito kasi yung parang madali tignan sa mata, di ba? Point O na sa gitna. So, 0, 0, 0. Tapos, punta ngayon tayo sa coordinate ng B. Saan bang point B natin? Ito. Okay? Itong point B kasi guys, given siya. Pero, hindi naman nagmamatter kung anong point. Basta along the line of action ng force natin. Itong force OB or parang force 3 natin kasi dadaan siya sa point B. So, yun yung magiging second coordinate natin. Ano yung coordinate ng point B natin? May yan. Wala na, spoil na kayo. Pero ito, point B natin, kunwari din nyo muna alam to hindi nyo pa yan alam. Ito ngayon, ito yung 0, 0, 0. Ibig sabihin, yung coordinate x niya, nag-move siya ng 2. Papunta ba sa x-axis natin or away? Away siya, di ba? Kasi imbes na papunta dito, nag-move siya away dito. So, ibig sabihin, itong coordinate ng point B natin ay negative 2 sa x direction. Tapos, yung y naman, ito yung y-axis natin, and itong point B natin ay nag-move siya ng 3 meters away dun sa origin natin. So, since away from the y-axis or yung letter y natin dito, ibig sabihin, negative 3 ngayon tong value natin dito. And last, meron pa tong 6 meters, which is yung z-axis. Tong z-axis, or yung coordinate natin sa z is, same siya kung saan yung direction ng z natin dito. Ibig sabihin, 6 na siya. So, positive 6. Kaya yung coordinate ng point B natin ay negative 2, negative 3, at positive 6. Tapos, sabi natin, kung saan siya papunta, minusan natin kung saan siya galing. So, from point B minus point O, ito ngayon yung force OB natin or force 3. Same lang yan. Okay? So, negative 2 minus 0, negative 3 minus 0, 6 minus 0. Para makuha naman yung Cartesian vector niya, guys, kung ano yung nakuha nating value nito, kukunin natin yung resultant niya. Itong negative 2 minus 0, negative 2 siya. So, negative 2 dito. Negative 3 minus 0, negative 3 dito. Then, 6 minus 0, 6 dito, squared. So, makukuha na natin yung Cartesian vector nito. Okay? So, na siya. Yung resultant nitong 2, 3, 6 ay equal sa 7. So, di-divide lang natin yung nakuha natin dito sa taas ng 7. Tapos, yung F3 natin, given kasi siya na 700. So, pag tinimes natin yung 700 dito, ito na yung magiging Cartesian vector form natin. So, ibig sabihin, tong F3 pala ay negative 200 force sa x component, tapos negative 300 force sa y component, tapos positive 600 force siya sa z component. Ito naman guys, tong force O1 at saka force O2. Ang maganda kasing technique dito guys, pag alam mong nasa isang axis lang siya, o di ba parang di ba pag may mga forces tayo noon na alam natin sa isang axis lang siya, dinidiretso na natin. Tulad nitong force 2 natin. Yung force 2 natin ay meron siyang 800 Newton sa axis, sa z-axis. Along the z-axis siya, ibig sabihin nito wala siyang component sa y at saka x-axis. So, ang nakalagay dito ay negative 800k. Negative since yung direction niya is away dun sa z natin dito. Kung away siya dito, ibig sabihin negative. Okay, next naman tong force O21. Saan lang siya may force? Dito sa may y-axis natin. So, ibig sabihin, kung diretso siya sa y-axis, wala siyang x-component at wala din siyang z-component. So, ibig sabihin, 0 plus 400j. Positive siya since towards y-axis siya. Okay? So, ito na yung component natin. So, yung mga forces ngayon natin naka-Cartesian vector form na siya. Same lang din ang gagawin na natin, magsa-summation of forces na tayo. Okay, ito pa pala para hindi lang kayo malito.
yung hinahanap kasi is itong F na to. Or linagay ko na lang 0.02 force 4. Okay? So, F4x I plus F4y j plus F4zk. O parang may unknown variable lang tayo pag nag-input tayo sa calcul. Okay? So, ngayon magsa-summation of forces tayo sa x. Ano yung mga forces natin sa x? Yun lang din yung mga forces natin na may I. O kaya maganda if i-arrange nyo ng maayos yung mga Cartesian vector form nyo, guys. O, ilagay nyo rin yung 0 para hindi lang kayo malito. Okay? So, mag-summation of forces tayo sa x. O, 0 plus 0. Tapos, yung na-compute natin kanina, minus 200i. O, tapos, yung unknown variable natin na f4xi equals to 0. Mahanap ngayon natin yung x component nitong required force para maging in equilibrium to. Okay? So, ngayon yung f4x natin ay 200i, positive. O, tapos, gagawin lang din natin siya sa iba nating component. So, makukuha na natin yung Cartesian vector form nung force F natin or force O 2.4 or well, imaginary lang yung 0.4 guys. Same lang siya sa force F. So, 200i minus 100j tapos minus 200k. O, para makulang tong 300 newtons guys, ipipythagorean lang din natin siya. Okay? So, 200 squared plus negative 100 squared plus negative 200 squared. Tapos kung may square root, ang lalabas dito ay itong 300. Okay? So, next example, meron daw 100 kilogram crate. No, okay? Pero, ano muna yung pinaka-importanting tanong dito sa problem? Of course, ano muna yung laman ng crate natin? Kasi, gaano kabigat? 100 kilograms. So, ano kayong laman ng 100 kilograms na yan? Okay? Siyempre, wala tayong ibang makidnap, guys. So, ito na lang. Si Sir JC ulit. Kinidnap natin si Sir JC, guys. Kasi gagamitin na naman natin siyang instruction material. Okay? Linagyan natin ng tape yung bunganga ni Sir JC. Siyempre, mag-iingay si Sir JC, di ba? Partida, hindi mo pa kinikidnap si Sir JC, maingay na siya. What if kinidnap mo pa, di ba? No? Pero ngayon, tanggalin natin yung tape sa bunganga ni Sir JC. Okay. Narinig nyo ba magsalita si Sir JC? May parang binubulong siya. Hindi nyo narinig, bigyan natin ng mic. Para marinig natin. Pakinggan nyo natin. Okay guys, diba? So yun, so alam na natin next time, yung mga dapat di gawin, yung bigyan ng mic si Sir JC. Okay? So balik na tayo sa problem. So ibig sabihin, meron na tayong tatlong cables na binubuhat yung katawan ni Sir JC dyan sa loob. Okay? Tapos 100 kilograms daw. Ang tanong ngayon, ano yung tension forces sa mga cables or cords natin na AC, AD at saka itong AB. Tapos at the same time, may spring daw. Huwag kayong matakot dito sa spring, guys. Yung tanong lang naman ay stretch of the spring. Kung babalikan natin pag stretch of the spring, yung formula lang naman natin dun ay yung Kx. Okay? Force equals Kx. So, hindi lang natin hanapin yung force dito sa AB, tapos equate natin siya sa Kx, mahanap na natin yung stretch ng spring. Okay? Ang difference din to guys, combination na siya. Meron tayong angles at saka meron din tayong dimensions or parang slope. So, ito yung parang, kung maalala nyo sa thrust, di ba, ang first step laging reactions. Try nyo kung may masasolve kayong reactions. O, dito naman, pag 3D forces, ang first step lagi ay i-list down nyo yung mga coordinates natin. Okay? Baliktad to guys, huwag nyo tularan. Pero, ito yung coordinates natin. Okay? So, ngayon yung coordinate ng A natin ay, siya yung set natin na origin natin. So, siya yung magiging 0, 0, 0. O, tapos itong coordinate din natin, ito yung Y natin. So, nag-move siya. Ito na lang yung X na lang muna. Okay, from 0, 0, 0, nag-move siya. Ilan sa X? Ito, di ba? Ito. So, ilan yung minove niya? So, from X-axis? 1 meter, okay? Tapos, away ba siya or towards dito sa X na to? Away. So, ibig sabihin kung away siya, negative 1 dapat.
Tapos ito, nag-move siya sa y-axis. Towards siya dun sa y natin dito. Ibig sabihin, positive, tapos 2 meters. Tapos nag-move din siya 2 meters upward or same sa z-axis natin. So, positive 2. Next naman, is yung FAB natin. Itong FAB guys, diniretso ko na rin. Hindi natin alam yung value ng AB, pero alam kasi natin na along the x-axis lang siya. Okay? So, since along the x-axis lang siya, ibig sabihin wala siyang y component at wala din siyang z component. So, automatic, FABI lang yung meron sa kanya. Tapos, linagay ko lang tong 0J at saka 0K para hindi tayo malito later on pag i-arrange natin yung forces. Okay? Next naman is itong weight. Itong weight guys, kinuha lang natin 100 times 9.81. Since along z-axis lang siya, yun lang yung minus 981K. Wala siyang component sa y at wala siyang component sa x. And itong TAC, yung maalala nyo kanina yung cosine, dire-diretso. I-double check lang ngayon natin if itong mga theta na to ay galing sa respective axis nila. Cosine theta x, cosine 120 daw dito. Okay? Ito yung AC natin, from x nga siya. 120 degrees from x-axis. Okay? So, cosine 120, then cosine 135 from y-axis siya, sakto. Then, cosine 60 from z-axis siya. Ito naman guys, baka kasi may magtanong sa inyo, hindi na po ba i-consider yung direction niya? Okay? Ito kasi guys, itong mga angle na given na to, kung pansinin nyo, is given siya na more than 90 degrees ng iba. So, pag yung mga angle natin is more than 90 degrees, pag sinalpak nyo siya dun sa trigo natin, automatic na magpapakita na yung sign niya. Okay? So, ito, kunwari, cosine 120, di ba ang ginagawa natin nun, nagma-minus 90 pa tayo, tapos 30, tapos titignan natin direction. Itong cosine 120 kasi guys, ito yung positive natin, so mag-automatic na siya pag in-input mo na cosine 120, mag-automatic na negative yung value ng cosine 120. Same lang din dito sa cosine 135. Nasa baba siya ng y-axis natin, tapos more than 90 to. So, lalabas ito, dapat automatic magiging negative. Try nyo input sa calcu guys, same lang din yun. Pero kayo, okay lang din naman na nagma-minus 90 kayo, tapos saka nyo i-assume yung direction. Pwede lang din yun. Okay? So, ngayon meron na tayong coordinates. Same lang dun sa ginawa natin sa kanina. Ang gagawin ngayon natin ay kunin natin yung parang unit vector, kunin natin yung unit vector ng force AD natin. So, yung gagawin muna natin, i-minus muna natin yung papunta, kung saan pumunta at kung saan galing. Yung assumption natin is force AD siya. Pag assumption natin is force AD, big sabihin parang tension siya, di ba? Kasi from force A pupunta siya sa force D. Okay, ganun yung tsura niya guys. Pag sinabi nating force AD, parang from point A to point D, alis siya. So, ibig sabihin parang nag-assume tayo na yung tension. So, ibig sabihin lang pag nag-negative ulit yung nasolve nyo, in compression siya. Pero mamaya na yung compression at tension. Dito muna tayo sa coordinates ng A at D natin. So, papunta tayo sa point D, galing tayo sa point A. So, ito yung magiging itsura niya. So, minus 1, minus 0, 2, minus 0, 2, minus 0. Tapos yung resultant nung difference ito, yung naka-difference na guys, diniretso ko na kasi. Same lang din naman to, minus 1, minus 0 is negative 1. So, in-squared ko na siya. 2 minus 0 is 2 squared. 2 minus 0 is 2 squared. Okay? Resultant to nung na-minus yung na-coordinate sa dati. Okay? So, ngayon ang lalabas na unit vector natin ay itong 0.333i at saka itong 0.667 pareho sa J at saka K. So, meron na tayong mga unit vector. Tapos, para maging Cartesian vector lang guys, i-distribute lang natin yung TAD natin, itong tension, yung force or yung resultant niya. Lahat yan magiging unknown siya na AD. Kung mapapansin nyo, yun yung mga unknowns natin. Force AB, AC at saka TAD. Familiar siya, di ba guys? Parang yung mode 5.1 lang din siya. Pero this time kasi, tatlo yung unknowns natin. Meron tayong AD, AC at saka tong force AB. Same lang din naman siya guys. Imbes na mode 5.1, mode 5.2. Pagilid natin, tapos summation of forces muna natin. Summation of forces natin guys, para hindi tayo nalilito pag mag-input na tayo sa mode 5.2.
Ito magkakasama lahat ng I, lahat ng J, at saka lahat ng K. Tapos itatabi ulit natin siya para mag-input tayo. Okay? So ngayon, ito na yung magiging table natin. Okay? A, B, C, D. Nadagdagan lang siya ng D. Yung D dito guys, ito na yung constant. Tapos itong A, B, C, ito yung first unknown, second unknown, third unknown. Tapos ito imaginary lang siya guys as guide natin. So lahat ng first row I, second row is J, tapos third row is K. Okay? So ngayon, isa-isayin natin. I-set natin na first unknown natin or A natin ay yung AB. Tapos ang second unknown natin ay AC, tapos third unknown natin ay AD. Okay? So punta muna tayo sa column 1. Ano ang I ng AB natin? Yung 1. Okay? Ano times yun sa force AB para maging force AB ay 1I. O kaya 1 dito. Tapos, 0, 0 siya kasi yun lang naman yung sa Cartesian, ay sa unit vector niya. Then next, is tong TAC, cosine 120, cosine 135, cosine 60. Tapos yung AD na natin, yung I niya is negative 0.333, tapos positive 0.667, positive 0.667. Lastly, yung K natin, okay? Ito guys, itong 981 kasi, although naka-label siya as K, isa siyang constant. As compared dito kasi, yung K na values natin dito, lahat sila unknowns. Ito, constant siya. 981K siya. So, ita-transpose natin magiging positive 981, okay? So, ngayon, pag in-input nyo siya, lalabas na itong 3 values natin. 693.2410, 812.687, at saka 861.665. Same arrangement lang din siya. Kung ano yung A mo, yun yung anong lalabas, yun yung unang value. Okay, so ano pa yung tanong? Kung ano yung stretch ng spring. Alin dito yung cable natin na may spring, itong force AB. So, ibig sabihin, ang kailangan natin is itong 693.2410 Newton. And given naman yung K, guys. Pero pansinin nyo, 1.5 kilonewton siya. Kilonewton siya, itong nasolve natin is Newton. So, mag-ingat kayo lagi sa units. So, equals to Kx, 693.2410 Newton is equal to 15 Newton over meter times X. Yan ang lalabas na 0.4622 meters. Yun pala yung cables na ginagamit para mabuhat si Sir JC. Okay. Okay, next naman na itong cables. Ito special case naman guys kasi kung papansin niyo yung angles natin, pag kukunin na natin yung Cartesian vector niya, dodoble na yung cosine natin. Hindi na siya diretso na cosine 60 lang, cosine 60 ganyan. Okay? Ang difference kasi nito guys, yung sa previous example natin, yung angle na binibigay is from the axis papunta na dun sa force. Gets ba? So kung ngari may force tayo, gusto natin yung J component nitong AC. Pag yung angle, ang kailangan natin is ito from y-axis, diretso siya sa TAC. Tignan nyo ang given, 30 degrees at 60 degrees. Hindi siya from y. Itong 30 degrees na to is dito lang sa ground level na angle na to. So, ginagawa lang natin dyan guys, nagmamano-mano tayo na conversion. Madali lang naman yung conversion, medyo pahirapan lang siya sa visualization kung paano. Okay, so unahin na lang muna natin yung mga sure tayong madali. I-last na lang natin tong TAC. Okay, itong TAD muna. Itong TAD, saan yung AD natin? Ito. Yung given na force from x-axis ay 120. Kaya cosine 120. Then, itong cosine 120 na J, ang given kasi is itong 60. Galing siya sa other side nung y-axis natin. Hindi siya galing sa mismong y-axis. So, ang gagawin lang natin, 180 tong buo, minus 60, it equals to 120. Okay? So, cosine 120 siya dito. And lastly, itong theta z natin, galing naman siya sa z-axis, so automatic cosine 45 na lang siya. And then, itong TAB, same case dun sa kanina, di ba? Along the x-axis lang siya. So, wala na siyang component sa y at saka z, diretsong TABI na lang natin. Same lang din dito sa weight na diretso 300. Dito na tayo sa TAC. Okay? So, yung x component, itong TAC, dapat makuha daw natin yung force niya dito sa x-axis. Or dito na x-axis. Okay? So, ang gagawin natin, convert muna natin tong TAC dito sa ground level. Okay? Ko-convert natin siya para mawala yung Z.
Okay? Pag kinonvert kasi natin siya dito sa ground, parang XY plane na lang siya. So, using your SOHCAHTOA, ito yung hypotenuse natin, yung AC natin. Ito yung adjacent, ito yung opposite. O para pumunta lang siya dito sa may adjacent side, AC times cosine 60. Okay, ito na ngayon yung force AC natin, no, kinonvert. Kaya cosine 60. At tapos, para makuha yung x component, kailangan natin ng angle from x-axis. Okay? Itong given na to is 30 degrees. Pero galing siya sa y-axis. So, pag nagdagdag kayo tayo ng 90 degrees, since 90 degrees to guys, 90 degrees plus 30, galing na siya from x-axis. So, cosine 60 times cosine 120, yun na yung x component nitong TAC natin. Then next, yung sa y component natin. Okay? TAC, ko-convert ulit natin siya. O, cosine 60 ulit, para dito siya sa ground level. Or kaline siya nung plane XY natin. O, tapos yung given naman guys ay 30 degrees from y-axis. O, from y-axis na yan, so cosine 30 na lang. Ito na yung cosine 60, cosine 30. Then last, yung z component niya. O, itong z component guys, ito, ang given kasi is itong 60 degrees. Okay? O, pag 60 degrees to, ibig sabihin, yung from z niya ngayon ay 30 degrees. Okay? 90 minus 60 lang, kaya 30 degrees to. So, ibig sabihin, para makuha natin yung z component niya, cosine 30. Gets? Okay? So, ngayon, nakuha naman na natin yung mga unit vector or parang Cartesian vector form ng mga forces natin. Magsa-summation ng forces na lang tayo along x, y, at saka sa z. Okay? O, same given lang din. I-arrange lang natin siya. Lahat ng I magkakasama, j magkakasama, k magkakasama. O, tapos same lang din mag-mode. O, depende kung ilan ang unknown natin. Ilan ba ang unknown natin? Tatlo pa rin. So, mag-mode 5-2 pa rin tayo. Okay? So, first unknown natin is TAD. Second unknown, TAC. Third unknown ay TAB. O, naka-arrange naman to guys. Ito hindi nyo nakikita sa calc to guys, pero parang guide nyo lang. IJK. So, lahat ng nasa first row dapat ay lahat ng I. Second row is J. Third is K. O, tapos same lang din. A unknown 1, B unknown 2, C unknown 3. Tapos tong D, yun yung constant natin. O, pag in-input nyo ngayon, lalabas yung tatlo nating cables. Okay? Yan na yung cables natin. Okay? TAD, TAC, at TAB. O, tapos, positive lahat, ibig sabihin, intention lahat sila. Kasi nag-assume tayo na intention lahat sila. From point A to point C, may force na from point A to point C. O, away siya from joint A, ibig sabihin, tension yung assumption natin. O, tama lang naman kasi nga, cables. Sabi natin, pag cables, lagi siyang naka-intention. Okay? So, yung next naman ay about moment. Medyo, ewan ko, medyo masakit siya sa ulo, guys. Imagination ng kalaban nyo dito. Okay? O, sabi ko nga sa inyo, kung sa thrust, ang halos lagi natin ginagawa or parang given na first step ay yung reactions. Support reactions. O, dito naman, pag 3D, coordinates. Okay? So, ngayon, dalawang method yung ituturo ko. Yung mano-mano na method na pag-moment at saka yung CalQ. I mean, ewan kung parang Caltech siya kasi ang pinapadali niya lang naman is pag nagta-times kayo sa matrix. Okay? Pero hindi siya parang necessarily na Caltech. Parang need mo pa rin alam yung concept. Okay? So, yung coordinates muna natin, mag-set tayo kung alin yung 0, 0, 0 natin. Okay? Ang sinet kong 0, 0, 0 dito ay itong point O natin. Tapos, yung point A ngayon natin, from point O, nag-move ba siya from X? Hindi. Nag-move ba siya from Y? Hindi. Andito pa rin siya. Nag-move lang siya sa Z-axis. Okay? Kung nag-move siya ng 12 pataas, so positive 12. 0, 0, 12. The next naman is yung coordinate ng B natin. Nag-move ba siya sa X? Yes, nag-move siya towards X-axis ng 4 meters. So, positive 4. O, nag-move ba siya sa Y? Yes. Umangat siya ng 12 meters. Papunta siya sa Y-axis, so positive 12. O, tapos nag-move ba siya sa Z? Point B? Hindi. Same lang din siya na nasa ground level. So, automatic for 12, 0. 0 yung Z-axis natin. Yung coordinate ng Z ng point B.
Then next, kunin natin ngayon yung mga respective forces. Pero ito naman guys, ang force lang natin ay AB. Okay? So, ang force AB, ibig sabihin, kailangan natin nung coordinate kung saan siya papunta minus coordinate kung saan siya galing. Yung coordinate natin kung saan siya pupunta ay itong point B. Okay? So, for 12, 0, kung saan siya galing ay coordinate ng point A. O kaya 4 minus 0, 12 minus 0, tapos 0 minus 12. Okay? 4 minus 0, 12 minus 0, 0 minus 12. Tapos yung resultant nila, kung ano yung nakuha yung difference, yun yung tig-iisa nilang iisa-salpak mo sa IJK nito para makuha yung resultant. Okay? So ngayon, given din naman yung force na 2kn. So hanapin ngayon natin yung Cartesian vector form niya. Ita-times lang natin tong 2 dun sa nakuha nating unit vector. Yung unit vector, nakuha natin siya dito. Okay? Ito nakuha natin sa unit vector. Pag tinimes natin, ito na yung Cartesian vector natin. Okay? So ito na yung medyo nakakahilong part nung pagmo-moment. Okay. Ang gagawin kasi ngayon natin, yung pinapanap kanina ay moment about point O. So about point O, ibig sabihin mag-moment tayo sa point O. Ang difference kasi nito guys, pag nagmo-moment tayo sa isang point, automatic ibig sabihin ng tatlong axis. Okay? So kung sinabi natin moment about point O, magmo-moment tayo sa OX, OY at OZ. Ibig sabihin lang yan, kanya-kanya nilang axis. Tapos kung ano makukuha mo sa moment OX, yun na yung I. Kung ano makukuha mong moment sa MOY, yun na yung J. Regardless kung IJK yung ginagamit natin basta lahat ng summation nitong MOX natin, yun na yung I. Summation ng MOY natin, yun na yung J. MOZ, yun na yung Z. Okay? Tapos ito na yung parang technique para hindi kayo nalilito pag nagmo-moment na tayo. Malilito pa rin naman kayo pero para bawasan, di ba? Ito yung form niya guys. Kung ano makuha natin sa MOX, salpak mo lang dyan. Makuha mo sa MOY, MOYJ, MOZ, MOZK, okay? So, pag sinabi natin magmo-moment tayo sa point O, tapos x-axis, ang gagawin lang natin ay, papakailaman lang natin ay yung YZ plane natin. So, ibig sabihin, pag papakailaman natin ay YZ plane, ang mga forces lang natin ay galing sa Y at saka Z axis. Tapos, yung mga distances nila ay galing lang din sa Y at saka Z axis. Okay? O para mas ma-visualize natin, okay? Ayan. So, pag sinabi natin YZ plane, Z at saka Y, ibig sabihin, kunwari nakatayo ka sa point na to. Tapos, ito lang yung nakikita mo sa harapan mo. Okay? Gets ba? Kunwari nakatayo ka dito, tapos ito lang yung nakikita mong plane sa harapan mo. Tapos ito guys, pipili ka lang kung saan manggagaling yung force mo. Kasi di ba line of action, pag nagmo-moment tayo, okay lang kahit saan, basta nasa line of action siya, ang mahalaga is yung distance. O pipili ka kung nandito pa siya sa point A or andito pa siya sa point B. O dito sa example natin guys, pinili ko na nasa point B na siya. Okay? Ito yung magiging itsura niya. Pag nag-moment ngayon tayo sa point O at saka x-axis, ito yung point of view mo. And yung point O, nandito yung x-axis. So, parang katapat niya mismo. Ito. Tapos, magpaparight tayo ng y-axis. Right sa y-axis, then up sa z-axis. O ngayon, since ito lang yung nakikita mo ngayon, guys, itong force x kasi na to, hindi mo siya nakikita kasi towards sa'yo yung itsura ng force na to. Okay? Pero itong dalawa, nakikita mo yung direction niya. Alam mo na downward to. Ito, yung 1.3764K. O, nakuha natin to dun sa Cartesian vector form natin. No? Nilagay ko dito, yung force AB. Tapos yung distance niya ay itong 12 meters. O, tapos, meron pa tong y-axis na nakikita mong papunta sa right pag dito mo tinitignan. O, ito yung 1.3764J. Tapos, yung distance niya, along the y-axis siya. So, kung along the y-axis siya, ibig sabihin, wala siyang moment arm. So, kaya pag gagawa tayo ng moment equation, ito siya, 1.3764 times 12. Okay? Ngayon, kung bakit kaya siya negative dito? Dito mag-iiba kung paano yung rotation ng moment nyo, guys. Kung maalala nyo yung sa, nung high school kayo, kung anong topic yun, induction nata. Pero meron kasi yung
yung kamay mo, di ba? Kung nasaan yung axis, andun naka-point yung thumb mo. Kunwari ito yung x-axis, di ba? Andun naka-point yung thumb mo or kaya parang hawak-hawak mo. Ito yung x-axis. Tapos, kung nasaan yung kalay nitong 4 na fingers mo, yun yung magiging positive. Tapos kung ano yung kaharap nito, yun yung magiging negative. O ngayon, imagine nyo dito sa may point O. Tapos yung x-axis mo is papunta sa'yo. Bali nakaturo ngayon yung kamay mo sa'yo, ay yung thumb mo sa'yo. Tapos, tignan mo yung 1.3764. Pag umikot siya, or sabihin mo na lang yung force mismo, ano yung same niya ng direction? Itong likod ng kamay mo. O pag iikot yung moment mo ngayon, hindi sila same nung ikot nitong kamay mo na counterclockwise. O clockwise yung ikot nitong 1.3764, hindi siya same ng direction sa daliro mo, so magiging negative yung equivalent nito. So negative 1.3764 times 12i. Okay? Yun na yung sa moment ng x natin. Ngayon, what if moment naman sa y? O pag nag-moment tayo sa y, matatanggal yung y, ibig sabihin xz plane. Gets? O, ito naman yung nakikita mo dito sa figure natin. Okay? X, tapos saka z. O, x at saka z. Tapos itong force na to, somewhere, andito siya. Tapos mawawala yung y, kasi pag titignan mo siya dito, imagine mo dito ka sa may y-axis, towards na sa'yo to, hindi mo nakikita if anong direction niya. Or parang, o basta sabihin mo na lang lahat ng mga forces dun sa axis na yun, na y, tanggal. So, mga nakikita mo na lang, pag dito ka nakatayo, ay itong x at saka itong z. O, binaliktad ko na rin yung figure, guys, para mas madali nyo ma-visualize. Pero same lang din naman siya ng process na gagamitin nyo yung kamay nyo para ma-determine if positive or negative. O, pag nag-moment tayo ngayon, hawakan mo yung y-axis. Same sila ng ikot dun sa kamay mo. Kung saan mo hinawakan, kung paano yung ikot ng kamay mo, same lang din sa ikot ng moment na to. So, magiging 1.3764 times 4 na siya. At tapos ito, wala na siyang moment arm. So, automatic 0. So, 1.3764J. Okay? O, ito guys, kahit ang umikot is Z, basta kung saan tayo nag-moment, ang moment tayo sa point O na y-axis, lahat ng mga makukuha nating forces dito, ay lahat ng makukuha nating moment dito ay yun yung y component niya. Okay? So, next punta na tayo sa xy plane. Or moment sa z, pag nag-moment tayo sa point O, z-axis, matatanggal yung z. So, xy plane lang yung titignan natin. Okay, ito lang siya. Ito yung x, ito yung y. Tapos imagine mo ngayon, umakyat ka dito sa puno. Kung ano yung nakikita mo sa taas, yun na yung force natin. Okay, ganyan yung magiging itsura niya. Hindi mo na nakikita tong z component. Ang nakikita mo na lang ay itong x at saka y. Kapag titignan mo from dito, upward tong y, tapos papunta rin sa right tong x. So, ganyan lang din siya. Ngayon, pag mag-moment na tayo, panong ikot niya, itong 4588, hindi siya same ng ikot dun sa kamay mo pag ginawakan mo yung z-axis. Okay? Imagine mo ba? Z-axis. Hindi na siya same ng ikot, magiging negative to. So, negative 0.4588, yung moment arm niya ay itong 12. O, tapos itong 1.3764, moment arm niya ay itong 4 meters. O, pag kinumpute mo kasi yan guys, ang lalabas ay 0. Ang gagawin na lang natin, lahat ng mga nasolve nating MOX, MOY, MOZ, ko-combine natin. O, linagay lang natin yung mga IJK para hindi tayo malito pag nag-sum up na tayo. Okay? Tapos ito na yung magiging kinalabasan niya na negative 16.5168i plus 5.5056j plus 0. Okay? Ito na yung Cartesian vector form nung moment at O natin. Okay? O, tapos pag ang tinanong sa inyo is yung magnitude, o, di ang gagawin nyo lang din naman ay re-resultant nyo lang din. Okay? So, 16.5168 squared plus 5.5056 squared. O, tapos square root mo. Yun na yung magiging magnitude nung moment at point O mo. O, tapos yung unit mo, syempre, kilonewton to tapos meter. So, kilonewton meter yung magiging unit mo. O, ito naman, next. O, ito naman, meron tayong technique. O, yung para mas mabilis siyang i-solve yung moment equation natin. Generally, siya yung pinakamabilis at pinakamadaling gamitin, pero not all the time siya yung pinakamabilis. So, may example tayo dito mamaya na feel ko mas mabilis if yung manong-manong moment
if mano-mano yung moment na gagamitin mo. So ngayon, ang gagawin lang natin, ang naging difference lang din naman, o yung kanina, ay yung past examples natin, di ba, force times yung unit vector niya para makuha yung Cartesian vector. O ito naman, para makuha yung moment, guys, pinalitan natin yung lambda, ginawa natin siyang itong r na to. Okay? Tapos hindi to pwede magbaliktad, guys, okay? Ito dapat yung magiging arrangement niya. Mauna lagi yung vector ng r mo kaysa sa vector ng f. Okay? So para mahanap lang naman yung rxy, coordinate nung force mo. O di ba kung maalala nyo kanina, ito ang force AB. O dalawa coordinates yan, guys. Itong nasa force A siya or nasa force B. Kasi nga line of action, di ba? Okay lang. So pipili ka lang kung anong mas trip mo, kung yung nasa point A siya or nasa point B, or kahit anong point na andun siya sa line of action. O, coordinate ng force along dun sa line of action. Pipili ka lang. Tapos ima-minus mo kung saan ka magmo-moment. O, magmo-moment kasi tayo sa point O. So kung yung napili natin is coordinate ng point A, o di coordinate ng point A minus point O, yun na yung coordinate ng RXY natin, or RAB in this case. Okay? O yung pinili ko dito ay ito. Anong pinili? Ito. Ang pinili ko is itong nasa point B na siya. So nag-move siya ng 4, nag-move din siya ng Y, tapos hindi siya nag-move sa Z. So ito yung coordinate nung force natin, nung nasa point B siya. Tapos binawasan ko siya nung point kung saan tayo mag-moment. O ano yung coordinate ng point O natin? Yun ay ang 0, 0, 0. Okay? So since 0, 0, 0 yan, magiging equal lang din siya sa 412J at saka 0K. O, papakita ko mamaya, guys, pag in-input nyo sa calc to. O tapos itong force AB, ito lang din naman yung nasolve natin kanina. Okay? Same lang din siya. Dun sa nasolve natin force AB kanina. Yung buminus mo, yung coordinate B ng coordinate A, tapos kunin mo yung Cartesian vector or unit vector form niya pala. Then, yan na yung magiging force AB natin dito. O sabi lang naman nito is mxy equals to rxy times fxy. Ulitin ko, guys, hindi nyo pwedeng pagbaliktarin tong dalawa. O napansin nyo, vector A to. So, kung i-input natin to sa vector A, tas vector B tong force AB, dapat yung equation mo ay vector A times vector B. Hindi siya pwede maging vector B times vector A. Dapat vector A times vector B siya. Okay? Kung ano yung arrangement nito, yun din yung arrangement niya sa calculator mamaya. Okay? So, same lang din lalabas. So, papakita ko ngayon sa inyo pag linagay natin sa calcu. Meron na tayo ngayon, ano, guys, o, di ba? Meron na tayong emulator ng calculator natin, o. Isa na akong, tawag din, isa na akong yung mga YouTuber na gumagawa ng tutorials. Ganyan sila, guys, di ba? Yung mga talagang gumagawa ng tutorials, meron silang yung Canon. O, diba? Meron tayong ngayong Canon emulator. Okay? So, ngayon, try natin lagay. So, ang gagawin nyo lang, ito yung Canon nyo na calcu. Pag may iba kayong calcu, same lang din naman siya ng process. Ang may iba lang kasi itong apps. Okay, mamaya yung sa apps. Pero same lang. Punta kayo sa mode. Tapos, hanapin nyo yung vector, which is itong 8 this case. 8. Tapos, ang input natin sa vector is itong RAB. Tapos, pili natin itong 3. 1 is to 3. Parang 1 row ay, sakto, 1 row, tapos 3 columns yung ibig sabihin nun. Okay? So, ngayon, input ngayon natin itong RAB natin. So, 4, 12, tapos 0. Okay? Then, next, punta ka sa apps. Ang pipindutin nyo ngayon dito, guys, ay yung data. Okay? Pipindutin nyo yung data para hindi ma-overwrite yung linagay nyo sa vector A. Pupunta na tayo sa vector B. Ang input naman natin ay itong force AB natin. Same lang din. 0.4588 1.3764 minus 1.3764. Make sure nyo na tama yung input nyo, guys. Then, CA, apps, 3, tapos times, yun lang din ulit itong vector B. Okay? Mapapansin nyo yung lalabas ito, yun na yung answer dito. 16.5168, 16.5168. Tapos yung sign niya, guys, nakadiretso na siya. Kung anong papakita niyang sign, yun na siya. Hindi nyo na kailangan itignan gamit yung kamay nyo if paano yung ikot niya.
So, convenient talaga tong vector method, guys. Mas madali siya compare dun sa mano-mano. Pero, depende kasi kung anong trip nyo. Okay lang naman sa akin kahit alin yung gagamitin nyo. Okay? So, yun na yung lalabas na value. Tapos, isingit ko na rin pala, yung pagkuha ng unit vector, okay? Pwede nyo rin gamitin to. Example natin. Okay, ito. Para kung medyo, hindi yung kanina na lang. Parang hindi kayo sure for yung force AB natin. Ito. So, ang gagawin nyo lang guys, ang imamano-mano nyo pa rin is yung pag-minus. Pero ang gagawin na lang natin, diretso natin sa vector, kunwari vector A. O same lang din. Kunwari, na-minus nyo na lahat. Tapos, tinatamad ka na imano-mano i-divide nung resultant nila. O, kasi gagawin mo dyan, kung nakuha mo dito, ikuha mo pa yung square root niya, yung resultant nila, o tapos i-divide mo tig-isa. O pwede nyo gawin dito, input nyo na lang yung na-solve nyo. Yung na-solve na, ibig sabihin nabawas na lahat to. O, kung nabawas to, ibig sabihin, 4 to, then 12, tapos, 0 minus 12, magiging negative 12 siya. Okay? O, CA, then apps, vector A, divided by, itong absolute guys, tapos, vector A. Okay? So, ang ibig sabihin lang naman nito, itong vector A, i-divide natin ng, itong abs dito or absolute, ibig sabihin nito, resultant niya na dati yung ilalagay natin dito, which is, in this case, vector A. So, parang vector A divided by resultant of vector A. O, pag equals, lalabas tong 0.2294, itong 0.6882, at saka tong negative 0.6882. O, yun na yung unit vector natin. O, tapos times 2 na lang, ito na yung Cartesian vector natin. Okay? So, yun yung technique para dun sa calcu para mas madali kayong mag-solve nitong moment equation. Pero, goods rin naman if alam nyo to guys, kasi mamaya may example tayong problem na para sa akin, para sa akin na naman, ewan ko ba sa inyo, pero para sa akin na naman, mas madali pag mano-mano siyang moment equation. Okay? Syempre guys, medyo madami-dami na tayo na-discuss. Break time muna. Tawagin ko yung may guest lecturer tayo. Sana ma-appreciate nyo yung guest lecturer natin. Tawagin ko lang siya guys, kasi medyo pause na rin ako. Hello, ako si Lebron James at tuturuan ko kayo ng 3 forces. Unang gagawin natin ay kunin ang coordinates, tapos gawing Cartesian vector yung 80 newtons. Kunin na rin natin ang RC para sa moment natin. Ang maganda dito sa vector method guys, paglilipat tayo ng point adjust na lang tayo ng value kasi yung R lang naman ang nagbabago. Okay, so hindi natapos ng ating parang Lebron James ang kanyang discussion. No? Sabi niya kasi sa akin, meron daw siyang hinahabol na flight. No? Pero tama naman yung sinabi niya guys. Ang kagandahan sa vector method, paano pag yung tanong natin is dalawang point yung pinahanap na moment doon? Kung babalikan naman natin, para makuha lang yung moment sa isang point gamit yung vector method, kailangan lang natin yung RC mamaya. Ito muna, punta muna tayo dito. Okay? Yung RC, paano ulit makuha yung RC or yung R nung force natin bago natin i-moment? Kailangan lang natin is location nung force na i-moment. Pipili kayo kung aling point as long as dadaan yung force mo sa line of action na yun. And kailangan din natin yung coordinates kung saan tayo mag-moment. Okay? So, papalitan mo lang dun is yung value ng location or yung coordinates ng location kung saan tayo mag-moment. Kasi yung location naman ng force mo hindi magbabago dun sa reference point mo. So, sagutan muna natin yung sa may point A kanina. Okay? So, isolve muna natin para makuha yung FC nitong force natin na to. Okay? So, yung FC times, kung pansin nyo guys, cosine negative 30. Tapos cosine 50. So, ito yung force natin. Ito yung 80. Tapos, ito kasing angle na to guys, hindi siya yung usual na pag x-axis, di ba? Pag x-axis, ang kino-consider natin is yung direction na, ang common na ginagamit natin is yung counterclockwise. O, etong 30 na to guys is clockwise siya. So, pababa yung direction niya. And yung ginagawa natin pag ganyan yung angle natin, dinalagyan na natin ng negative sign. So, kaya cosine negative 30. So, ngayon yung force 80 natin, pag tinimes natin ng cosine negative 30, ito na siya.
Nasa ground level na naman siya. O, tapos para makuha yung x component natin, kung ito yung 40, ito yung angle from y-axis. Okay? So, ang kukunin natin ngayon is yung angle from x-axis. O, kung since 90 degrees naman yung buo, 90 minus 40, magiging 50 siya. So, cosine 50. Okay? Pero pwede nyo rin din naman gawin, pwede nyo lang din gawin na sine 40. Same lang din naman yun, di ba? Pag galing sa y-axis, tapos x component, pwede yung sine 40, or para kung gusto nyo play safe, o di 90 minus 40 para from x, magiging 50. So, cosine 50. Kaya cosine negative 30, kinonvert muna natin. From this, ginawa natin, andito na yung component. Okay? Andito na yung component, tapos, times cosine 50. Yun na yung x component ng FC natin. O, tapos, next yung y component, o same lang din naman, negative cosine 30, negative cosine 30 or cosine negative 30, dito siya. Tapos, ito na yung angle from y-axis natin, times cosine 40. Ito siya. Then, lastly, itong z. O, itong z kasi, 30 siya, and ito yung z-axis natin. So, ibig sabihin, 90 pa yung isang buo, bago makuha pa tong 30. So, 90 plus tong 30, yun yung cosine 120. Ito ngayon yung magiging unit vector natin. Yung 0.5567, 0.6634, tapos negative 0.5. Okay? O, since angles yung given, guys, diretso na siya. Okay? Hindi nyo na need i-divide nung resultant ng coordinates niya. Then, times na lang natin yung force na 80, which is given, para makuha tong FC. So, yun ulit yung RC. So, ang hanapin muna natin is, what if mag-moment daw tayo sa point A? Okay? So, yung sa point A naman, ano yung A natin? Yun yung inassume natin na origin natin. So, yun yung 0, 0, 0. So, kung ano yung lang natin hanapin is yung coordinates ng force natin. Ang pinili ko is itong point C. Kasi, wala namang given na point kung saan dadaan yung line of action nitong 80 newtons. Kaya, diretso pili na lang natin is yung kung saan siya nag-start, which is itong point C. So, 0.55 siya kasi from ito, 0, 0, 0, nag-move siya ng 550 mm papunta sa x-axis. O, positive siya kasi same sila ng direction nitong x-axis natin. Tapos 0.4, nag-move siya ng 400 mm sa y-axis. O, same direction din kaya positive. Then lastly, itong 0.2, meron kasi dito naka-indicate na nag-move siya downward. Okay? From 0, 0, nag-move siya ng 200 mm pababa. So, since opposite direction siya nitong z-axis natin, magiging negative 0.2. Okay? O, tapos yung origin natin, mag-moment daw tayo sa point A, o minus 0, 0, 0, same lang din yung RC natin. O, para makuha na yung moment niya, o times lang natin yung nakuha nating FC dito sa RC. Yun na yung moment equation niya at point A. Ito siya. Itong negative 5.385, positive 13.092, tapos positive 11.375. Para makuha lang yung magnitude niya, kunin mo lang yung resultant niya. Okay, so ito na siya. 18.1610. Newton meter na siya, guys, kasi kinonvert natin to, di ba? Yung mga given is mm, pero yung ginamit ko kasi sa coordinates is naka-meter siya. So, Newton meter yung unit niya. Okay, so pag mano-mano naman, same lang din ang process. Ilagay mo natin sa gilid itong FC kasi ito lang naman yung force na iikot. So, ngayon ito lang yung titignan natin. Okay? So, ibig sabihin kung ZY plane, andito tayo nakatayo. Ang nakikita lang natin na force ay ito. Tapos, meron siyang XYZ component. Since nag-moment tayo sa AX, yung X forces natin, hindi natin nakikita. So, wala yung force dito. Wala tong 44.536I. Ang meron lang na force ay itong Y at saka Z. O, tapos itong Y, o baka ano sa inyo, baka matrap kayo, itong Y na force nito, baka isipin nyo na yung force na to is kaline lang nung 0, 0 natin. O, meron tong 200 mm, guys. So, ibig sabihin, yung Y force natin dito is bumaba siya ng 0.2. Okay? O, same lang din naman to pati itong Z component niya. Pero since Z component siya, guys, wala naman tayong pake kung ano yung difference siya dun sa z-axis. So, dito ko pa rin siya linagay. Pero, in actual, bumaba rin siya ng 0.2 meters. Yung moment arm niya ay itong 400 meters dito, 0.4 m. Okay, yung z natin.
Tapos itong force na to ay, itong Y, ang moment arm niya ay itong 0.2. Okay? So, yun din yung parang technique, guys. So, kunwari magpapaikot kayo ng, same lang din, pag magpapaikot kayo ng force sa Y, ibig sabihin dapat yung dimension na gagamitin mo ay from Z. Pag magpapaikot kayo ng force sa Z, tas dapat ang gagamitin nyo ay yung dimension sa Y. Pag sa YZ plane. O, ganun lang din naman sa iba. Pag sa X, kunwari XY plane, pag magpapaikot kayo ng force sa X, ang dimension na gagamitin mo ay Y. Pag magpapaikot kayo ng force sa Y, ang gagamitin na dimension ay X. Okay, so ito na yung magiging equation natin. 0.4 times 40. 0.4 tapos 40J kasi dito. O, yung sign dito guys, wag niyong pansinin yung sign nito. Ang gagamitin niyo pa rin sign yung sa may kamay. O ngayon ito yung A natin kung saan tayo nag-moment. O tapos yung ikot niya ay hindi same sa ikot nung kamay mo. So automatic mag-negative 40 times 0.4 siya. Then tong J mo or yung Y mo iikot siya. Paano yung ikot niya? Counterclockwise. Same siya ng ikot dun sa kamay mo pag kinawakan mo yung x-axis. Okay? So, ibig sabihin, magiging positive. O, positive, 53.072 times moment arm na 0.2. Next, ituloy lang din natin sa ibang plane. Okay? So, xz plane naman, nag-moment tayo sa AY. O, AY, ang nakikita mo naman na forces dito ay yung x forces at saka z forces. Okay? So, yung x forces, meron na dito. Tapos, yung distance niya from A ay, gagamitin mo Z pa rin, itong 0.2. So, yun yung magiging moment arm niya. Ito siya. Ito yung 44.536 mo. Tapos, ito siya. Distance niya is itong 200 mm. O, tapos, itong Z component mo, bumaba rin siya. Hindi ko na dinagay kasi wala naman siyang bearing. Pero, if gusto nyo lang, para hindi kayo malito, ko lang din. Okay? So, meron tayong Z component dito na yung distance niya from point A sa view na to, dito ka nakatayo, ay itong buong point 55. Okay? So, ngayon yung ikot nila, counterclockwise itong Z. Tapos, clockwise itong sa may X. So, automatic, magde-negative yung 44.536 kasi kinokontra niya yung ikot nung kamay mo pag kinawakan mo yung axis sa A. Okay? Tapos, magiging positive tong Z kasi same sila ng ikot nung kamay mo na magiging counterclockwise. So, ito yung makukuha natin, 13.0928. And lastly, of course, kailangan natin mag-moment sa z-axis ng A natin. O, ito yung makikita natin, XY component lang din siya. Ito yung magiging itsura niya. Medyo nasa taas siya pag dito mo titignan. O, isipin mo, akyat ka lang dito sa z-axis, ano yung nakikita mong graph. Okay, so andito siya. Nasa upper right. O, nasa upper right natin, di ba? O, upward at saka papunta sa right, upward, papunta sa right. Okay? So, pag nag-moment lang din tayo, ito yung magiging equation natin. Okay? O, ngayon, meron na tayong mga equation. Meron na yung 53856 13.0928 at saka yung negative 11.3752. O, same lang siya dun sa kanina nung ginamit natin yung vector form, guys. Same lang yung lumabas. Then, next, what if at point B na siya? O, nag-iba lang, sabi ko nga kanina, ay yung coordinate kung saan tayo mag-moment. O, imbes na 0, 0, 0, magiging 0, 0.4 at saka 0 na siya. So, magbabago lang yung value ng RC natin. O, salpak mo lang din ulit. Kasi hindi naman magbabago tong value ng FC natin. Yun pa rin yung 44.536, 53.072 at negative 40. Tapos, pag sinalpak mo, ito na yung magiging moment nung 80 newtons natin pag sa point B ka nag-moment. Okay, ito yung magnitude niya, i-resultant nyo lang din. Okay? So, ito yung example natin guys na feel ko mas mabilis siya if alam mo mag-mano-mano na moment. Okay, in case nito, may given daw na weight 500 pounds. Okay, dito, di kasi nakalagay sa figure natin guys, pero pag sinabi kasing weight, ibig sabihin, nasa centroid siya nung figure natin. Okay. Yung centroid actually magiging topic pa lang natin pero na mention ko na siya nung mga uniform loading. Okay? So pag rectangular kalahati, 'di ba? Pag triangular 2/3 or 1/3. O same lang din naman dito. Yung figure kasi natin, imagine mo uniform plate has a weight of 500 pounds. So yung magiging itsura niya ngayon, merong uniform loading na rectangular kasi uniform weight lang sabi niya. O, pero ang given kasi dito is pounds lang. Okay, saka lang siya magiging rectangular pag pounds
per meter. O, kung pounds na to, ibig sabihin yung location nito ay gitna ng mismong figure natin. Okay? So, ibig sabihin kung 3 feet to, ibig sabihin, anong gitna ng 3 feet? 1.5. O, so, nandito sa y-axis yung location niya. Tapos, 2 feet, 2 feet, 4 feet yung buo, gitna lang naman nila is 2 feet lang din. So, yung location ng weight natin ay, andito, 1.5 feet sa y-axis, tapos 2 feet sa x-axis. Oh, wala siyang location sa z-axis kasi considered siya as, parang kinonsider lang natin siya as flat surface. So, basta tandaan nyo lang, meron tayong loading na 500 pounds dito, na ang location ay 1.5 feet from the y-axis, tapos 2 feet from the x-axis. Okay, andito siya sa gitna. Basta as in gitna. So, first step, of course, yung coordinates natin. Ang ginawa ko dito, guys, sinet ko na origin natin tong point B. Okay? Kaya nakalagay dito, TB is 0, 0, 0. At tapos TC natin ay 0, 3, 0 kasi nag-move siya ng 3 feet, same silang direction ng y-axis. TA, nag-move siya away from 0, 0 na x-axis. So, negative 4. So, same lang din na 3 feet yung minove niya from y-axis. Same lang din naman, 0, 0, 0 to. Andito lahat sila sa may 0, 0, 0. Tapos tong 200 pounds at saka 500 pounds. Na-mention na kanina tong 500 pounds. O tong 200 pounds na lang. Negative 2 kasi away siya from the 0, 0, 0. Papunta siya dito. Imbes na same direction sana dito sa x-axis. So, papunta siya dito, negative 2. Tapos nag-move siya ng 3 feet. Okay? So, ito, pwede nyo gamitin ng vector form. Pero kung una nyo papansinin, baka kasi pag nakita nyo na, uy, wala namang coordinate tong CAB. O CAB, paano ko nakukunin yung forces niyan? Kasi diba, kailangan ko i-minus yung papunta at galing. Okay? So, maganda kasi dito sa case na to, guys, cable siya na upright. O, pag upright or straight siya. Gets ba? Straight. So, ibig sabihin, at any point dito sa pataas, okay lang. Ang magbabago lang is yung Z component mo. So, ang ginawa ko dito, at some point of TA. O, diba? Same lang siya ng X at saka Y component. Nagbago lang is yung Z component. Sinabi ko, umangat siya ng 2 feet. Okay? Pero kayo bahala. Okay lang naman. Umangat siya ng 2 feet. Pero, diba yung technique natin ulit dyan, guys? Pag ganyan na siya na force, pwede mo na lang sabihin na dun sa axis na lang kung saan siya nag-a-act. So, ngayon, pag kinuha mo yun yung TA, ang lalabas lang ay meron siyang force dito sa may K. Okay? Magiging 0 yung I niya at saka 0 yung Y niya. Diniretso na siyang, ang force ng TA mo lang ay sa may Z-axis. Wala siyang X at saka Y component. Ganun din yung mangyayari dito sa TC at saka TB. Okay? So, yan sila. Same lang din sila. Tapos, yung 500 saka 200, huwag niyong kalimutan na gawan din sila ng Cartesian vector form. Hindi ko pala dito yung iba. Mag-moment ulit tayo sa X. Okay, so pag moment at X, sa point O, actually walang point O dyan, guys, pero sinet ko na lang na origin, parang point origin. Okay, so dito ako nagmo-moment ngayon. Pag ito yung nakikita mo, ang mga forces lang ay itong 200 pounds dito. Sa may dulo. After 3 feet siya. Tapos, yung TC at TA, overlapping siya. Pero pareho silang may force dyan sa side na yan. Okay? Kasi ang tinitignan mo lang naman ay yung ZY plane. Pareho silang, andyan yung location nila sa Y-axis. 3 feet from origin. Tapos, itong 500 pounds, alam naman natin nandito siya sa gitna. So, 1.5. So, gagawa natin ng equation. Ilan din yung magiging equation natin. Nag-moment lang din tayo. Okay? So, ngayon, meron na tayong equation dyan. Next, maghanap ulit tayo kung saan tayo pwede mag-moment. Pili kayo, MOZ or MOY. Pinili ko dito is MOY. So, automatic XZ plane yan. Since mag-moment tayo sa Y-axis, tatanggalin natin sa XYZ, magiging XZ plane siya. Ganito yung magiging force natin. Okay? So, pag titignan mo ngayon dito ka nag-moment, So, yung forces ngayon natin dito ay itong 200 and 500. Ito yung 200 at saka 500 natin. Tapos yung TA natin. Tapos since nag-moment tayo sa point O, pag titignan mo yung point O, ang force na nandito is itong
TC. Pero hindi ko na linagay yung TC dito kasi pag nag-moment tayo sa point O, wala lang din iikot, di ba? Kasi wala lang din siyang distance x from point O. Same lang sila dito sa may x. 200 and 500, same lang sila ng location na 2 feet. Tapos pag gagawa ka na ng equation, yan lang din yung magiging equation natin. Okay? So ngayon, dito guys, hindi na natin kailangan tapusin yung tatlong equation dun sa moment equation. Kasi ilan lang naman yung unknown natin dito sa equation natin, TA at saka TC. Okay, ibig sabihin, pwede lang din tayo mag mode 5-1. Okay? Although, ang pinapahanap is tatlong forces, tulad lang din sa equilibrium natin, hindi porket nagmo-moment tayo ngayon is puro moment na siya. Pag nasolve na natin yung TC at saka TA, pwede na tayo mag-summation of forces sa Z mamaya. Okay, so ito na yung table natin. Ito yung magiging unknown natin, guys. Una nating unknown dito is yung TA. So, 3, tapos negative 4. Yung x to kasi I. So, ito yung inuna natin. Yung nasa x-axis natin. So, 3. Tapos, unknown natin dito is negative 4. Then, second unknown natin is TC, positive 3. Tapos, wala tayong TC dito. So, 0. Then, yung constant, itatranspose pa yan. Kaya ito naging negative 1,4. And ito, magiging positive 1,350. Mahanap na ngayon natin ang TA at TC na 350 pounds at saka 100 pounds. Okay? So, ngayon dito na yung magsasummation of forces na lang tayo sa Z-axis kasi yun lang naman yung hindi natin mahanap itong TB. Okay? TAK, TBK, TCK at saka tong constant natin. Salpak na lang natin, mahanap natin tong value ng TB which is 250 pounds. Okay, so what if gagamitin naman natin ngayon is yung vector form. Okay, ito same lang naman siya guys, pero para sa akin mas matrabaho kasi pag nag-vector form ka at mag-moment equation ka, yan, hanapin mo pa yung mga coordinates na yan. So, medyo madami-dami siya, pero ang maganda naman dito, at least dito, 0, 0, 0 pa rin siya. Okay, pero nakakatamad kasi mag-input ng mga ganito para sa akin. Pero, parang same lang naman yung time at na i-invest mo pag ito yung ginamit mo. Diretso na natin guys, kayo na lang kumuha nito kung paano nakuha. Or if hindi nyo pa rin mag-gets, pwede naman akong tanungin. Okay? So pati ito pati yung 500 at 200, syempre hanapan din natin siya ng moment equation niya. Hindi lang naman yung unknowns natin na magiging, hindi lang naman yung unknowns natin yung i-moment equation natin, pati yung mga constant natin. Kaya nga sabi ko medyo matagal siya. What if ang daming loading dito? As compared pag mano-mano siyang moment, feel ko mas okay, para sa akin lang naman. Kapag nahanap na natin dyan, same process lang din, mag-table pa rin tayo. Okay? Kapag nag-table na tayo, nakuha lang din natin ang TA at saka TC na 350 at saka 100. Para mahanap na lang din yung TB, summation of forces, ka na sa Z. Okay? So, yun lang naman yung difference ng dalawa. Sabi ko nga, kahit alin dun sa dalawa, okay lang na gamitin. Okay, so ito na yung example natin na parang meron tayong support. Okay? Di kasi naka-indicate dyan, pero sabi niya, determine the tension in the two supporting cables and the reaction at D. Actually, kanina pa tayo nagsasolve ng supports yung cables natin. Ito kasi, meron tayong reaction sa D. And ito, pwede mo siyang i-treat as, okay, mali ito guys hindi porket triangle yan is spin. Okay? Yung triangle na yun is pang 2D lang. Ito kasi pag imaginein mo, pag may pinatong ka dyan, ano ngayon yung force nitong D? Siyempre magre-result lang siya ng reaction dun sa Z-axis natin. Okay? Walang nag-hold dito sa beam natin sa X and Y direction. Okay? So parang sabihin mo na lang na parang roller support to. Okay? So same process, kunin mo na yung mga coordinates natin. Okay, ito na yung sinasabi natin guys kanina. Uniform I-beam has a mass of 60 kilograms per meter. So, kung per meter na siya, ibig sabihin uniform loading na siya. So, 60 times 9.81, yun pa rin yung magiging weight niya. Yun pa lang yung magiging weight niya. Okay, so makikita nyo dito, 60 times 9.81 times 8, magiging 4,708.8 Newton. Tapos, ang location niya, syempre, sa gitna. So, kung 8 meters tong buo, ibig sabihin, dito sa may gitna na to. Ang ginawa ko dito kasi guys, ginawa kong point D yung origin natin or yung 0, 0, 0.
Kaya kung mapapansin nyo dito, yung RW natin is 3. Kasi kung 4 to, kasi diba ang location is Kalahati, 8 meters, so 4 meters, 4 meters. Kung ito yung origin natin, magmaminus tayo ng 1, kaya magiging 300 siya from x-axis. Kaya ito yung RW niya. Gets ba? Okay, so kinuha na rin natin yung TAC at TAB natin. Paulit-ulit lang naman yan, guys. Pagilid na lang natin. Then, magmo-moment tayo sa point D. Okay? So, same lang naman tong ginagawa natin. Di ba pag 2D? Kunwari may peanut roller tayo, magmo-moment equation tayo kung saan yung roller natin. Or pin, kayo bahala. Pag 0 kasi yung x yun, okay? Mas madali pag sa pin tayo mag-moment. Tapos, mahanap natin yung reaction ng isa. Ang ginawa ko dito, nag-moment ako sa may roller para hanapin yung forces nitong cable. Ito kasi, ang kagandahan dito guys, alam naman natin pag dalawang cable na ganyan, parang pwede mo nang isipin, ay okay, pwede ako mag-mode 5-1 dito. 2 equations, 2 unknowns. Ang magiging unknown lang kasi natin dito ay itong TAB at saka TAC. Tapos pag nahanap na natin sila, magsa-summation of forces Z na lang tayo para mahanap tong reaction ng point B. Okay? So, kayo na balang mag-mode 5-2 dito. Ito baka malito kayo na, yung kanina ay J. Iniba ko lang, okay? So, JK lang yung meron nating coordinates. So, ibig sabihin, kahit mag-mode 5-2 kayo, wala lang kayong row I. Ang gagawin nyo na is row J at saka K. Parang tanggalin nyo na lang yun. Pwede din naman kayo ata, hindi, mag-error ata siya pag mode 5-2. So, mode 5-1 pa rin. Ang gagawin nyo lang, iisipin nyo lang na yung first row nyo, yun yung J. Second row is yung K. Lalabas pa rin naman tong TAC at saka TAB. Tapos summation of forces sa Z, substitute na lang. Itong 0.832, 0.832 is sa may Cartesian vector lang din naman natin. Tapos tong weight na 4708.8 plus DZ. Itong DZ, assumption ulit natin na upward siya. So, pag nag-negative kayo, ibig sabihin mali lang yung assumption yung direction. So, DZ is 1883.8555 newtons upward. Ito last. Ito actually yung gantong problem, paborito nyo, magiging paborito nyo siguro sa 3D pag review nyo na. Or pwede rin naman sa third year nyo actually. Kasi ito guys, application lang din naman talaga siya ng mga dinidiscuss natin kanina. Tapos, gagandaan dito ay mostly gagamitin mo na lang ay mode 5.1 or mode 5.2. Okay? So, kunwari ito yung tanong. May choices tayo, di ba? So, maximum load W. Ang kagandaan kasi dito, merong choices na walang E. Okay? So, mamaya, ipapakita nating solution, pwede nyong i-check gamit yung choices nyo. Pero pwede naman natin siyang i-solve gamit yung, kahit wala yung choices. So, una, syempre, yung coordinates natin. Coordinates ng A, B, C, at saka D. Sinet ko ditong D, guys, ay ito. Kung saan nag-act yung weight natin. Yun yung 0, 0, 0 natin. Yun yung sinet ko as origin pala, rather. Okay, tapos ito na yung mga coordinates ng point A, point C, at point B. Hindi na natin i-ano kung paano nakuha to, guys, bali, saka nyo na muna i-solve to pag medyo gamay nyo na kumuha ng coordinates. Okay? So, yung gagawin ngayon natin, mag-assume tayo na intention yung mga forces natin. So, yung parang sinabi ko kanina, di ba? From point D, pupunta siya ng point A. Yun yung assumption natin, kaya magiging tension yung assumption natin. From point D to point C, away ulit siya from joint D. So, tension yung assumption natin. Pag mag-negative yung masasolve natin mamaya, ibig sabihin, compression. Spoiler, compression yung lalabas mamaya. So, ngayon hanap na natin yung coordinates sila. Kunin natin yung naka-force na siya. Ayan, minainas ko na to. Itong DA, ibig sabihin, yung coordinate ng D, ay itong coordinate ng A, binawasan ko na ng coordinate ng B. Okay? Itong ibig sabihin ng mga to. Tapos yung weight natin, diniretso ko na siya kasi sa may Z-axis lang naman siya mag-act. Tapos kunin natin yung Cartesian vector form niya, ito yung lalabas. Di-divide nyo lang siya naman i-divide nyo lang naman siya dun sa resultant ng mga Cartesian vector natin. Tapos, yun na lang yung kailangan natin. Yung coordinates naman guys, saka lang natin kailangan para mahanap tong mga Cartesian vector forms natin.
So, magsa-summation of forces lang tayo para hindi malito. Okay? So, ngayon, ito na guys, yung medyo may magic tayo. Okay? So, itong W kasi natin na to, siya yung hinahanap, di ba? Siya yung unknown. So, ang ginagawa natin, sineset natin siya as 1. Okay, 1. Bakit? Kasi ang gagawin natin, isiset natin na 1 para yun yung ratio ng mga forces natin pag 1 unit load lang siya. Okay? So, ibig sabihin, pag in-input natin na 1, ang lalabas na value sa calculus nyo mamaya ay ito, 0.4350 at 0.4166 W. Okay, so ibig sabihin lang nun guys, na yung bubuhatin nitong AD mo ay equivalent siya ng 0.4350 times nung weight mo. Gets ba? Okay? Ganito rin sa FDC. So, ibig sabihin, tong 0.4350 na lalabas sa calculus nyo mamaya, ito yung ratio ng weight papunta dun sa force na bubuhatin ng DA. Okay? So, kunwari, ang weight mo is 50, o 50 times 0.4350, yun ngayon yung force ng member DA natin. Okay? So, ganun din dito sa 0.4166. So, yung weight na bubuhatin mamaya, times 0.4166, yun yung force na ini-exert ng DB natin. Okay, yung tanong natin kanina, ang maximum daw dapat na bubuhatin ng BD, CD at saka AB ay 10 kN. Okay, equate nyo lang siya para mahanap yung W. 0.4350 W is equals to 10. Mapapalabas nyo dito ay 22.9885. And dito sa isa naman ay 24.004 Newton. Ang tanong, alin dito yung magiging final answer natin? Okay? Siyempre, sabi niya maximum weight. So, ibig sabihin, automatic ang pipiliin mo is yung mas mababa. Kasi pag nagbuhat na sila ng 24.004, itong force DB nga 10 kN, pero itong force D at 4DC, lampas na sila ng 10 kN. Kasi ang kaya lang nilang buhatin is 22.9885 para maging 10 yung force na i-exert nila. Gets ba? Basta yung mas mababa dapat dito sa makukuha nyo. Tapos kayo na lang mag-resolve nito, sa substitute nyo na lang, ito yung kinalabasan na value pag 50 newtons yung binubuhat nilang weight. Okay? So, ilan naman yung problems natin for 3D forces. Pero meron tayong, ano lang dito, pag may try kayo sa supplementary exercises, itong supports natin, mamaya. Supports. Okay? Ito yung support na sinasabi niya na smooth journal bearings. Ang gawin niyo lang dito guys, para siyang pin support actually. Ang titignan niyo lang is, saang axis ba siya nakaharap? O kung saang axis siya nakaharap, yun yung hindi niya sinusuportahan. O kunwari itong smooth journal bearing C. Saan siya nakaharap? Kaharap niya tong x-axis. Gets ba? Ito, X. Kung nasaan yung bilog, o yun na lang. Kung saan dumaan yung bilog natin sa x-axis. So, ibig sabihin, kung dumaan siya sa x-axis, ang support niya ay itong sa may y-axis at saka z-axis. O, same lang din dito. Saan dumaan tong smooth journal bearing natin sa point B? Dumaan siya sa y-axis. So, ibig sabihin, ang component niya lang ay bx at saka bz. O, lastly, itong smooth journal bearing natin sa point A. Saan siya dumaan? Sa may x-axis ulit. So, automatic, ang mga forces niya lang or reactions lang ay y at saka z. Okay? Then, ito pala. And lastly, ito pa pala yung, ito yung common na makikita nyong support siguro sa 3D is itong ball and socket joint. O, ibig sabihin lang naman ito, meron siyang force sa XYZ. Parang pin support lang din siya, pero XYZ. Okay? So, itong 3D forces, hindi naman natin sobrang priority, pero kasali pa rin siya, guys. So, parang kunwari, sa exam nyo siguro, mga one situation lang siya. Tapos, actually, itong mga supplementary, mas mahirap pa to sa mga balak kung ipa-quiz or exam sa inyo. Parang feel ko nga ito na yung pinakamahirap. Ito. Bali, pag master nyo itong concept nito, okay? At saka ito, okay na yun. Mga paborito lang naman na tanong dito is yung parang mga ganito. Mga paborito kong tanong sa 3D. Yung parang maximum force, at saka yung
cables. Okay? So, ang talagang focus natin sa finals, guys, is yung next topic, which is yung centroid saka moment of inertia. So, yun lang naman yung 3D forces natin. Procedural siya na medyo nakakatamad. Di ba? Ang dami kasi nating process na ginagawa. Pero pag nagaman nyo na yung procedure, feel ko naman may enjoy nyo na. May enjoy nyo pa rin naman. Iba naman yung mahirap guys sa na-enjoy, di ba? So, pwedeng mahirap siya, pero na-enjoy nyo pa rin yung process. So, yung 3D kasi feel ko, enjoy siya kasi satisfying pag nasosolve mo. Lahat naman, pero iba pa rin. Parang may something sa 3D na, uy, galing mo. Parang ganyan. Nakakaboost siya ng ego pag nasosolve mo. Okay? So, yun na yung topic natin guys for 3D forces. Okay?